Smile radiates positive energy. It's what paints happiness on the faces of Calapeñas from all walks of life. In Calapan City, it's everywhere! It's what paints happiness on the faces of Calapeñas from all walks of life. More than the taste of local delicacies, the aroma, the refreshing feeling, it's what satisfies the gastronomical cravings. It's amidst the hustle and bustle of the busy city life. It's in the embrace of nature's wonder. It's above and beneath the water. It's in the music and color of festivals and nightlife. At ang lahat ng mga yan ay nandito man din sa Calapan! It's the sweet taste of culture and history. From a small village which got its name from the word kalap, which means gathering of wood, Calapan City has transformed into a promising town and now into a progressive city. As the center of commerce and industry and the only city in the province of Oriental Mindoro, it is the home of educational institutions, banks, shopping malls, government agencies, restaurants, resorts, hospitals, and all kinds of establishments. From its humble beginnings, the city continues to transform lives without compromising the love for culture and innate values of Calapeñas like excellence, discipline, and hard work. And for Mindoreños, it has been a way of life to say, "Tara, mamasyal sa Calapan." It's what defines us Calapeños, the epitome of discipline and good character. The next time you visit Calapan City, the gateway to Oriental Mindoro, smile and join us as we spread it everywhere. Good day po mga kaibigan. Magandang araw po sa inyo. Isang makabuluhang kwentuhan na naman po ang ibibigay po namin dito sa ating palatuntunang negosyo at iba pa na nauukol po sa paghahanap buhay pagnenegosyo ng ating mga Calapeño dito sa lungsod ng Calapan. At tulad ng dati,
Makakasama po ninyo inyong lingkod, Rolly Di Macali po, and of course, ang aking partner. At ako naman po inyong lingkod, Junard Acapulco. At welcome po sa panibagong episode ng ating programa, Negosyo at Iba Pa. At ngayon pong araw ay nandito tayo sa Barangay Masipit, Tiger Joe's. Ang ating pinuntahan para alamin po natin ano bang meron, ano bang ino-offer dito pong Tiger Joe's para sa mga parokyano nito, particularly sa mga taga-Calapan at hindi lang po taga-Kalapan, dinadayo na po ito ng buong lalawigan ng Oriental Mindoro. At ngayon pong araw ay panauhin po natin ang dalawa sa may-ari po ng Tiger Joe's. Wala pong iba kundi si Sir Edmundo Casanova at si Attorney RJ Balbuena. Bati muna po kayo. Sir, kumuna. Magandang araw po sa ating manonood at sa mga kababayan sa Mindoro. Ako po si Edmond Casanova, well known as Kuya Tiger. So magandang araw po sa inyo lahat. Okay, kay Tony po. Good afternoon po sa inyong lahat. Bali ako po si RJ Balbuena. Isa po sa mga may-ari nitong Tiger Joe's. And maano ko lang po, Sir Junward, sa Tawiran po ito located. Tawiran. Tawiran. Oo. So yung mga mapapabanda rito, makikita ninyo ang Tiger's Joe. At uuriratin po natin sa kanila. Paano ba ito nagsimula? Kailan ba ito nagsimula? Pero unang tanong natin siguro sa ating mga kasama natin ngayon na sila po yung mamay-ari nito. Ano yung pinaka-main na ibinibigay niyo, sinaservice ninyo dito sa Tiger's Joe? What I mean ano yung pinaka-main services ninyo? Well, ang unang-una po sa lahat, ang main services namin is the service itself. If you can see, yung mga waitress po namin, very pleasing po yung mga personality niya and talagang mababait po. When you go here, it feels like parang home away from home mo talaga siya na talagang kilala mo lahat kilala ka lahat ng mga servers namin, kilala mo rin po siya eventually. And of course, in second po is yung aming mga food. Masasarap pa yung pagkain namin and one of our specialties is the smoked beef brisket. Smoked pork brisket also, meron din po. At saka po yung mga pork ribs. Yun po yung mga usually nakikita nyo sa Fridays, saan pa ba? Yung sa mga Manila na Hard Rock. Sa Hard Rock Cafe, yun yung usually nakikita nyo na sineserve po doon, na meron na po ngayon dito sa Calapan. At dito lang po yan, sa Tiger Joe's Cafe. Okay. Napansin ko partner, Tiger's Joe, parang may sounds parang banyaga. Parang sounds foreign. Ano po ba yung mga foods dito? Strictly ba na American food, Filipino food? Well, ano nasiserve ninyo? We offer American, Italian, and Filipino foods. Okay. Na magkakahalo. May ulit ko lang po, it was owned by three persons. Okay. So, ako nga po yung Tiger, then it was also owned by an American guy which is named Joe. Ayun. So yun po yung Tiger Joe's. Kaya nabuo yung Tiger Joe. Doon nag-originate pala yung Tiger Joe. So, paano si Tony? yung RJ. So, si Tiger. Ikaw si Tiger. Si Joe. What is the Joe? Nung binubuo po namin to, kaming tatlo, sabi niya, what will be the name of this resto bar? Okay. Sabi nila nung una, Tiger's Cafe. Sabi ko, let's put the name of Joe because Joe is a big name in America. Yes. So, Tiger Joe's Cafe. At kilala yan pag sinabing Tiger Joe sa... Yes po. At bilang napakabait po ni Atty, mapagbigay, sabi niya, it's okay na wala ang pangalan mo dyan. Sabi ko, bro, nandiyan ang pangalan mo. Sabi saan? The last letter of Tiger is R, and the first letter of Joe is J. Kaya pumasok din yung RJ. Galing, galing. Ayos. So mga sirs, si Sir RJ, isang lawyer. Ikaw, isa kang... Isa po akong dating OFW. I used to work in the cruise ship. Then, during the time of pandemic po, nag-stop na po ako para makasama pamilya. Then, nagsimula na po magnegosyo. Kung ano-ano. And si Tiger, si Joe, ano yung kanyang profession sa sarili niya? Isa po siyang chef. Chef. Okay. Chef po siya sa Amerika. And then nakapangasawa po ng Pilipina. That's why, and then nagustuhan niya ang Pilipinas. Like, among others na foreigners na nag-stay dito. So, nag-decide po siya magtayo ng restaurant. But unfortunately, dito sa Calapan, syempre, kadamihan pa rin po nakakilala. Yes. That's why nag-arrive itong kainan na ito. Sapagkat yung isa sa inyo ay meron na rin naman na kaalaman. Background. Dahil chef. Actually, it's a perfect combinations Like,
like Atty. said, Joe is an expert in the kitchen. Okay. Ako naman po, I work abroad in the cruise ship as front of the house. So I work as a bartender and work my way to become a bar manager in the cruise ship. Okay. So ako po yung isa sa nagmamanage ng front of the house, then Joe is the one in charge of the back of the house, and si Atty. naman po ang in charge sa lahat ng documentations, schedulings, and purchasing. Marketing, advertising. Well, di niyo po natatanong, before po ako naging abogado, ang course ko po is marketing management. And then, nagtrabaho po ako sa Philippine Star, nagtrabaho ako sa ABS-CBN. Kaya yung pong Facebook page namin, ako lahat po yung nagpapalakad noon. Yung mga promos namin, yung mga events po namin, ako po lahat ang nag-ano doon, ang charge doon. So, meaning, kayong tatlo, ay kayo yung nag-conceptualize nitong negosyo na ito? Oo. Pero hindi po actually conceptualize eh. Parang more of nagkataon, nagkatagpo. Oh, okay. Oo. Kasi there's a history how this ended eh. Kasi nga, sabi nga ni Atty., it was started by Joe's before, but since hindi siya ganun kakilala dito sa Calapan, so medyo hindi siya tinatao. That's why he ended up na pumasok yung pangalan ko at the same time si Atty. So, yes. we help each other out. At may kanya-kanyang our expertise. talent, ano, Yes, para mag-succeed. Okay. So paano naman po pumasok sa inyo itong na magtayo po ng ganitong negosyo, considering na ito pong Calapan sa mahabang panahon parang hindi nagbo-boom yung ano dito, yung nightlife dito sa Calapan. Saan kayo humugot ng kaisipan na magtayo tayo ng ganitong negosyo sa Calapan? Ano yung naging idea ninyo? Well, to be honest po talaga, hindi po namin nakita to as as extra business or whatever. Nagkataon lang po na tama po kayo. 2016 I came here, wala po talagang kahit ano dito na mapuntahan sa gabi. Except for one, yung before yung Chiki Joe's. Before yung Tipsy Monkey na ngayon, na nagsara na. Yun lang po yung mapuntahan before. And then hanggang sa dumating ang time na kailangan ko nang manood ng probinsyano para lang makatulog ako sa gabi. Kasi walang mapuntahan po. Walang kahit ano. So, nung nag-decide po itong si Joe na magtayo ng restaurant sa akin, na bar, ito po kasi lupa namin, ng family ko. So, lessor lang po ako dati. And then, nagtayo siya. Siyempre, bilang may-ari ng lupa, tinitigman ko yung mga pagkain niya, yung mga sinuserve niya. Sabi ko, sarap nito Bakit walang tao? Gusto ko sanang mag-boom ito. And then, yun, sabi niya, I don't know why. Sabi ko, I know why. Kulang ka ng isang partner na maraming kakilala sa buong probinsya. Yeah, importante marketing And then, doon ko naisip po si Tiger na bagong dating kababa lang ng barko, very friendly, kilala ng lahat ng tao, kilala ang lahat ng tao. Okay. Sabi ko, bagay kayong dalawa. But nung nag-start na sila, medyo kulang sila naman ngayon sa oras, kulang sila sa administration, kulang sa pagpapalakad. And then yun, siya naman ang pumilit sa akin na bilang lessor ay maging partner na po ng business. And then sabi ko, sige, kasi talagang gusto ko pong magkaroon ng isang gimikan dito sa Calapan kasi kulang na kulang po talaga. Kasi paulit-ulit na lang, sila rin lang yung mga napupuntahan ko gabi-gabi, gusto ko magtayo ng isa pa. And this time, hindi po sana yung basta bar lang. Gusto namin yung medyo may dating, medyo class, and caters also to people like us. Yung hindi siya yung para dito lang sa group na ito, hindi po siya para sa group na to, kundi para po sa group namin. I see. Okay. Alam po ninyo mga kaibigan, sa iba't ibang mga itinampok na rin natin ng mga programa dito sa negosyo at iba pa, nakita po ninyo yung iba't ibang uri ng mga negosyo na ibinibigay po natin sa inyo sa palabas na ito para malaman natin paano ba kumikita, paano ba nag-survive. Pero ito po kakaiba po itong Tiger's Jaw. Contributor siya para doon sa nightlife ng lungsod ng Calapan. Tourism. Part of tourism. Ay para lalong mag-boost, para lalong makilala. Sapagkat as of now, hindi naman kaila sa atin ang hindi lamang local, even the foreign turista dumadayo rito, coming from Puerto Galera, dumadaan talaga rito di ba? So,
what you think, ano, sir? Ang Tigers nyo ba ay competitive na pagdating sa ganyan at kaya na talagang i-handle yung mga dumarating sa ating mga foreign tourists? Actually, it is very competitive. Like we said earlier, na yung mga foreigners, when they come here to have their business, mag-grocery sila or pupunta sila kay Tony Balbuena to fix their legal matters, they often come here. At the same time, nung last week, there's a basketball competition. Tiger Joe's was visited with different teams. Even famous painter, artist, si Popoy Cusi. Galing, ano? The master color? The watercolor, master watercolor. Okay. He was here and he was amazed na meron palang ganito sa Calapan. I've been looking for almost 3 days. So he bring his staff, 40 staff here and celebrate with us. So, hindi na natin makakaila partner ang Tigers Joe ay talagang nakakapag-contribute na talaga siya. Yes, pagdating sa pag-boost ng tourism sa lungsod ng Calapan. Lalo pa nga, dun sa layunin na mabuhay yung nightlife. Ano nga? Oo. Tsaka sa isang negosyo, partner, hindi lang puro pagkain eh. Kailangan may tinitingnan din na ano maliban sa pagkain, ano pang meron? Ano pang meron? Kasi nakikita ko may setup kayo ng may stage banda, dito. di ba? Ito ba yung regular na? Apo, meron po kaming banda every night from Monday to Sunday. Meron po yan every 8 o'clock ng gabi nagsisimula yan. And of course po, bilang isang negosyo po dito sa Mindoro, dito sa Calapan, syempre, gusto rin po namin na matulungan po yung mga local artists po natin. That's why we made it a point na yung mga banda po dito sa atin, kinukuha po namin. Hindi po kami kumukuha ng mga galing sa ibang lugar. Except for some big events. Pero as much as possible, we try to help those bands po na nandito. Kasi actually, dito pa lang ho sa Calapan, napakadaming banda na ang gagaling po sa totoo lang. So nakakapag-generate talaga ng job. Tama yung sabi ni Tony. Actually, we've been approached by local rappers. Nasabi nila, we have never a place na pwede naming tugtugan or performan. So, even though na that time talagang almost even kami. But our purpose is for them na makilala. So, nagkaroon kami ng ganung idea na tulungan natin yung ating mga kababayang mga taga Mindoro, especially Calapan City, na mai-brought out yung talent nila. Yes, But how was yung sabi na yung security? Siyempre, very common yung pag daw merong banda, tapos may nag-iinuman diyan, diba? So, paano natin na ma-manage? Well, unang-una po sa lahat, hindi po namin gaano problema yan. Kasi ang mga nagpupunta dito, medyo may, sabihin na natin may mga working professionals. Kaya bihira po dito yung may mga away. And would you believe po, sa gabi dito, siguro sa isang gabi, mga isang table, 2 table, puro police po, puro mga opisyal. Kaya wala akong kaproblema dito yung mga ano. Well, depende naman kasi yan sa place partner eh, ano At saka yung mga pumapasok, tama yung sabi ni Atty. Kapag ka naman mga professional yan at ay gusto lamang mag-enjoy doon sa sounds ng banda ninyo rito, well, siguro tama yun. Hindi magiging problema yan. At saka po, may mga CCTV cameras po kami installed and meron po kami mga on-call po na na pag may away sila pag po may yung problema. Actually, we also coordinated with the Calapan Police Station. So at least they are coming here to do the random inspection. So mahalaga kasi din yung pupuntahan ka ng kapulisan. Lalo sa itong klaseng negosyo. Oo, tama yun. So yung operational hour niyo, sir, anong oras nagbubukas? Anong oras natatapos dito? 5 p.m. po. 5 p.m. until 2 a.m. Until 2 a.m. Okay. Talagang tawag dito yung alaksin ko na, sabi niya. Alaksin ko na. Alaksin ko na. Tigers nyo tayo. Di ba? Yung mga kasabihan ng ating mga kababayan eh. Alright, pasok naman tayo dito sa ibang aspeto ng pagnegosyo nga. Hindi mo kayo nahihirapan na, let's say, doon sa mga sineserve ninyo, hindi naman natin maiwasan, this is a business. Pinag-uusapan dyan, nawawala yung supply and demand. Alright, di ba? Lalo na ngayon, nakikita ko, kwentuhan pa lang natin, yung demand, nakikita ko, laki rin di ba? Lalo na yung mga foreign na dayo rito. How about sa supply? Hindi mo kayo nahihirapan na i-maintain? Hindi naman po. Madali naman po mag-orders na po ngayon. Marami po tayo nakukuha dito ng mga supplies. And then kapag may mga halimbawang mga
importanteng karne ng mga mamahalin like steaks or briskets, whatever, ang dami pong online na ngayon eh. Facebook lang. So wala tayong problema, no? I-deliver na lang po sa amin dito. And then meron po ngayon, bago tayong bukas dito na, no? Kay Kila Katibog. Yeah, oo. Yung MEAT Emporium ba yun? Na number one, first cold storage po dito sa Calapan. Na yun, nandun na lahat yung mga kaya wala tayong problema. Kaya wala problema. And dito lang po yun, sa katabing, halos few Kasi meters away lang po. importante kasi yan, partner, yung supply, yung dati-datihan na alam ng mga tao na, doon meron ka doon masarap na pagkain, tapos order ka, biglang wala kasi walang supply. So, mas mainam na rin, lalo na doon sa ating mga kababayan, may bisita, pupunta rito sa Calapan. So, meron tayong Tiger's Jaw na yung hinahanap ninyo sa iba, nandito. Nandito. Siguro tanongin din naman natin na partner, bilang part ng pagiging negosyante, yung compliance nila sa mga ordinances ng city government. Yeah, Tayo ba'y nakakapag-comply? Kasi may ilang ordinances na tingin ko itatama po sa inyong mga negosyo tulad po nung no to single-use plastic. Yes. So ba'y nako-comply natin dito? Yes po, we don't use any single-use plastic po here. Pag may delivery po, usually kahon po ang binibigay namin. We don't provide straws din po. Very compliant po kami sa kung ano po yung programa po ng ating local government. And from time to time po, syempre po, nag-apply din po kami ng business permit. Lahat po ng permits meron po kami. So, hindi naman kayo nahihirapan? Hindi naman po. Okay. Wala problema. Kasi isa nga sa layunin ng ating punong lungsod ay matulungan ang bawat negosyante, lalo pa ngayon nagsisimula, no ha? Sapagkat yun naman ang nasa puso't isipan ng ating mayor na kung maaari nga ang mga kababayan natin dito ma-encourage sa magnegosyo like this one. Di ba? Kanya nga lang, siyempre, kanya-kanyang kapalaran daw yan di ba? Meron nakakaisip, may punan. Alright, matanong ko nga kayo, dito ba sa ganitong uri ng pagnenegosyo, what you think, Kasi maraming mga negosyante na kaming naka-interview rito, sinasabi na hindi naman kinakailangan ng malaking puhunan pagka gusto mong magnegosyo, di ba? Ang importante hands-on ka, ang importante ay dedicated ka. Sa inyo po, ano naman yung palanaw ninyo pagdating sa ganyan? Pagdating sa pagnegosyo na katulad nito, dito ba kinakailangan malaking puhunan? Or pwede tayo magsimula sa minimal lang na sa inyong pananaw, ano yung idea ninyo? Para sa ating mga nanonood. Hindi naman po actually talaga Ang pinag-uusapan lang po talaga dyan is yung kagustuhan mong kumita. Yun! Yun lang naman po ang tatanungin sa'yo. And whatever, kung ano man po yung kapital mo, pagsisimulan mo, kung meron ka, just work on it. Better to work on it now than hindi mo itatry at all, baka magsisi ka lang. Ito naman po, medyo magaan-gaan kasi 3 po kaming mga may-ari. Ayun. Kaya yung equal sharing yung expenses and all, kung ano man. So sino po talaga yung nakatutok dito sa operation ng business? Kami po dalawa. Kayong dalawa. So hands-on talaga po kami. And then may manager din po kaming hinire kasi syempre may mga trabaho din po kami. So pag may mga times na hindi namin kaya pumasok dito araw-araw, meron tatayo na magli-leader po sa lahat ng mga staff namin. Okay. Nasabi ninyo, ito ay... Sorry, makitagdag ko lang doon sa tanong mo kanina. Okay. Tungkol doon sa pagsisimula. I've learned this from the Westerners na if you're just standing in the same position, if you don't step one forward, you will remain the same position. So, ang lesson doon, we want to reach on the other side of the road, you need to step slowly. So yun yung siguro magiging advice huwag yung magmadali, gusto magnegosyo na gusto magnegosyo pero wala kang ginagawang action. So you need to step forward. Then on your way to the end of the road, mararating mo rin. You will encounter different struggles. Okay. Na dapat mong matutunan. At iyong ayusin. Ayun. Sabagay, tama naman yun, Sa mga iba't ibang mentalidad ng mga negosyante po natin sa lungsod ng Calapan, iba't ibang uri, partner, kung paano nila na-survive, Okay, on your part po, nasabi nga ninyo, 1 year pa lamang ito ngayon, tama po ba? Magwa 1 year po, sa July 27. Okay, mag-anniversary na kayo. Invited po kayo. Ay tsak na malaki ang pabongga nito at malaki ang pasabog nito, Tigers nyo. Anniversary, Alright, hindi ko natatanong kung magkano pinuhunan nyo rito. Ang tanong ko na lang sa inyo, as of now, kumikita naman. Yung ROI, yung return of investment, okay naman. Yes po, kumikita naman po. Pero syempre, nagdadagdag pa po kami na nagdadagdag dito. Constant repairs, constant na addition.
Yeah. So yung kita namin, nirorolyo pa rin po namin yung iba eh. Para at least mas ma-improve pa po itong place and then also to serve you guys better po. Saka, idadag ko lang ulit, tama yung sabi ni attorney na we keep on rolling out. Kasi, you want to give better service, better ambience sa mga guests ng Tiger Joe's. So, kumita kami ng konti, anong pwede idagdag? So, like before, our stage was so small, and we make it bigger. So, sa pananaw nyo na yan, alam ko meron kayong tina-target na someday, the Tiger Joe will be, this one will be. So, anong pananaw ninyo? Saan papunta ang Tiger Joe sa mga susunod pang mga ano yung plano ninyo? Ano yung idea ninyo? Ano yung sana ninyo? Ay, isa lang pong sana ko. Sana pag magkaya yan silang mag-inom, Tiger Joe's agad po ang naiisip nila. Because hindi lang po masarap ang pagkain, may mga banda, pero at the same time, maganda rin po ang serbisyo, maganda ang lugar. Ayun, by the way, gusto ko sanang i-explain po sa mga tao na hindi porke maganda po ang lugar namin, ay mahal na po ang pagkain namin. Yan. Kasi yun po lagi ang unang connotation ng mga tao sa amin na ang mahal naman dyan sa Tiger Joe's. Pero subukan niyo pong i-compare yung menu namin sa menu po ng ibang bars din po dito sa Calapan and magugulat po kayo. Pareho lang po halos ang price po namin. Nagkataon lang po siyempre na mas malaki po yung lugar namin. Siguro, sabihin na natin medyo mas maganda, mas may improve. Yes. Pero nevertheless po, pareho lang po talaga. So wag po sana kayong matatakot pumunta sa amin, hindi po kami pang mayaman. Pang lahat po kami. Tsaka pagpasok natin, partner, kanina, nakot yung attention ko doon sa advertisement yung sa labas. Yung saan makakarating ang 120 pesos. Yes po. May ganun sila, partner. Oo, nakita ko rin. Affordable na pagkain. So sana makita ng ating mga nanonood, yun nga yung tama yung sabi ni attorney. Kasi may tanong ang ating mga kababayan dyan pangmasa ba ito or pang BIP? Foreign yung pangalan. Di ba? Pero una kasi foreign di ba? So, maganda na paliwanag ninyo. They were surprised talaga. Oo. Tama yung sabi ito na ang impression ng ibang mga kababayan sa Calapan ay mahal dito. But Yes. when they come here, they were really surprised na good news yan. Good news yan sa ating mga nanonood, lalo na doon sa ating mga Kalapeño. Pag meron kayong bisita coming outside Mindoro, dadalhin dito. Di ba? Tiger's Joe. Actually, makikita ninyo. nung nakaraang linggo, pangmasa ang presyo. Pero yung nakaraang linggo, there's a convention held here in Calapan City by one of the biggest organization. So, they're also a friend of ours and they tried the Tiger Joe. So, every night, nandito sila, enjoying the fun, the music, and the food of Tiger Joe's. Then, dagdag ulit sinabi ni attorney about saan yung sana. Actually, like you said, Tiger Joe's was also visited with different well-known people. There's one politician who came here and wanted to put Tiger Joe's in his town. Na paano ba malalagay ang Tiger Joe's? Yan. Franchise na yan. So, yun sana namin. Well, walang masama, di ba? Yes. Yung sana Ganun namin, talaga. one day, sana namin attorney. We have a branch in Puerto Galera, in Pinamalayan, in Rojas. So, Walang masama it diyan. will be our sana. Every negosyante, yan naman ang pinaplano, di ba? Mag-propagate, umunlad, makilala. So, sa tingin ninyo, ang Tiger's Joe, although wala pang 1 year, ano na sa katatayuan niya ito ngayon? Kung ikukumpara natin din sa lungsod ng Calapan compared to the other na matatagal na. Ano na siya ngayon? Status niya? Well, sa tingin ko po, we have already positioned ourselves as one of the probably biggest and nice place promising na pwedeng pagtambayan po sa gabi. So ngayon, nandun na po kami sa status na yon and you can see naman, may mga tao naman po pumupunta lagi dito. Nag-i-enjoy sila, bumabalik po sila. So, sa ngayon siguro tuloy-tuloy lang po namin yung ginagawa namin. Partner sa mga itong mga negosyo, hindi natin naiiwasan yung mga struggle, di ba, mga hindrances. Yes. How can you handle kung sakasakali na darating itong mga ganito? Being sa ngayon, parang double na yung karera ninyo. Mga negosyante na kayo, mga businessman na kayo, di ba? Attorney kayo, tapos businessman. So, kapag dumarating, naka-ready ba kayo sa ganon na pag may mga struggle, hindi naman may iwasan yan? How can you handle kung sakasakali? Siguro po
Anticipate natin na may mga darating na ganyan. Kung may darating man, nandiyan na yan. Well, ganun talaga ang buhay. Lagi may problema. Siguro, harapin na lang po natin. It's not, hindi naman, yun po ay kung paano mo na lang isosolve po. Siguro yun. Pero sa tingin ko naman po ay with the help of Tiger and Joe, kaya naman po namin siguro kung ano man yun. At pag hindi po talaga kaya, edi pagdadasal siguro. Kasi I'm sure, Tony, sa ating mga nanonood, hindi natin may iwasan dyan. Baka mayroong isa nag-iisip niya, gusto kong gayahin yun. Which is ganyan naman ang Pilipino mindset, di ba? Maganda, kumikita yun. Gayahin ko ito. Yes. Di ba? So, maganda yung sinasabi ninyo. Maganda pinag-uusapan natin kasi makakapulot ng mga pamamaraan, idea, diskarte. Di ba? Sakali dumating yung mga ganon. Ready ba kayo sa competition? Just in case, may tumabi na iba pang mga ano dyan sa... Actually po, sir, it's the other way around. Gusto namin na marami pong gimikan na malapit dito sa lugar ko. Sa lugar namin dito sa Tawiran. Why? If you can see po, Timog, ang daming gimikan. Yes. Dinadayo lalo sila habang dumadami. Malate, ganun din po. Yes. BGC, ganun din po. Pag doon po sa dito po sa industry na kung kinagalawan natin, which is restaurant and bar, pag dami po ng mga katabi na negosyo, mas kumikita po actually. Mas kumikita. So that's why mas makikilala. Mas gusto nila 'yon Pag itong place na to ang parang gimikan hilera. hileras. Inuman sa kakainan. So mali yung mindset na, naku, pag tinabihan tayo, baka talaga yes. mali pala yun. Kaya yung ating mga nanonood, malang nakakapulot yan. At may naniniwala at yung mga hindi naniniwala, well, ganun po yung setup. Tama yun. Marami na tayo nakita mga sitwasyon na katulad. I know that based on experience kasi po, kung hindi nyo matatanong, and to be honest, medyo gimikero po ako nung bata. At kaya alam ko po ang lakaran nung lahat ng mga negosyo na ganito, kahit first-timer pa lang po kami. And then si Tiger, syempre, hawak po niya almost 200 people sa cruise ship. Mga bartenders, waiters, and then si Joe, chef. So talagang, kahit paano po, we know what we are doing. So just come here, enjoy. Kung may pagkukulang mo po kami, sabihin nyo, call the attention of our staff, and then we will improve. Very good. Constant improvement lang naman po yan. Very good. Yung partner, yung banda doon, acoustic, ano bang kung dito? Mostly tinutugtog. More on acoustic po. Ayaw din po namin ng masyadong maingay. Ang gusto po namin, pag dumating po kayo dito, Relax. May music sa background, pero makakapagkwentuhan po kayo ng date mo, o ng iyong business even family. Business partner or ng family mo. So we offer as well reservations Like 2 days ago, one of the company, they held their meetings here. So we also offer not only for bars and restos, so we offer as well reservations for meetings and gatherings. Galing. Tsaka yung gusto ng medyo private dito. Kasi open doon, medyo may pero may venue. Napansin ko may recreation part din dito, yung nagbibilyar, May billiard. May bilyaran po, may darts. May darts, So, may kompleto. Kung gusto mo talagang ma-relax, dito sa Tiger's Joe, makikita po ninyo yan. Ganyan lang, ang istoryatan to ay 5 p.m. to 2 a.m. to 2 a.m. So, yung mga gumikero, tama ba? Gimikera, magandang place po ito. So, kayo, nasa negosyo na kayo at alam na natin, nag-usap na tayo kanina, iba't mga profession ang ina-handle ninyo, ay ito ginagawa na ito para ang ating mga kabayang Kalapeño ay makapag-contribute tayo. Yung iba nagnanais mag-negosyo, ganito. Makapag-contribute tayo, what will be the good idea? Makapag-inspired ng ating mga kababayan. Yes, mga ating mga kabayan. Ano yung sa tingin ninyo na pwede nating may advice sa ating mga kababayan na naglalayo na mapasok sa ganitong uri ng negosyo or even kahit anong negosyo, ano yung pwede po ninyong ipayo na sa ating mga kababayan na nagnanais na magkaroon ng munting negosyo na nangangarap din lumaki? Siguro kay attorney. Apo. Sa akin po, ano yung puhunan natin na kinakailangan? Ang puhunan lang naman po dyan, proper mindset, proper attitude. At saka po, wag po tayo magne-negosyo na, syempre, of course, na hindi natin babantayan. Kahit gaano po tayo ka-busy, make it a point na nakikita nyo pa rin po yung mga libro. Kasi, yung pong madaming tao na pumupunta dito para sa isang restaurant, yes, kita yon. Pero what you do not know is half of it is how you maintain that profit. Which is, nakikita mo yon kapag
gumagawa ka po, tinitingnan mo yung mga libro, minamanage mo po yung empleyado mo. Ito yung mga bagay na hindi po nakikita eh. Hindi porke accounting, hindi porke madami pong tao kumikita ka na. So, siguro, well, balance lang po. Balance lang. And then, also, we would like to remind you na this is a bar, hindi rin po healthy na palagi ka syempre nagiinom. So, syempre, kahit paano, hinay-hinay lang po. Drink moderate. Drink moderate. Ayaw naman po din namin na uuwi kayo na mababangga kayo or kung ano man. Or doon sa may mga may-ari ng bar, ayaw din namin na palagi kayo magiinom. Kasi kami, even if we own a bar, hindi naman po kami palaging business doon talaga. Talagang it's just business and recreational at the same time. Pero iba hindi lang naman umiinom, kumakain. Kumakain, yes. Yes, ito nga pala, ito po yung bar na masarap po ang mga pagkain. Promise. Hindi lang po inuman talaga. Yung pagkain po, itry nyo. That's why it's considered as Tiger Joe's Cafe and Restaurant. So may pagkain dito. So, Sir Tiger, ano yung pwede natin masabi sa ating mga kababayan na nagpaplano rin magnegosyo? Ano yung pwede nating advice? Siguro ang advice ko dyan sa mga kababayan din taga-Jalapeños. Huwag matakot. Huwag matakot. Sabi ko nga sa inyo, if you have aim to go on the other side, you need to step forward one by one. Then as well, you should be passionate. You should love what you do. Na nagtatrabaho ka, nagdinegosyo ka, at nag-i-enjoy ka. Yun ang pinakamasarap na nagtatrabaho ka na gusto mong ginagawa. Gusto mong ginagawa mo. That's it. Tama yun, no? Pero tanongin ko rin si Sir Tiger, dahil si Sir Tiger active sa mga organizations. Active si Sir Tiger sa Mason, sa Eagles. Ang dami niyan. And also, attorney, I know. Sa motor, yung mga riders, active din si Sir Tiger. Meron ba tayong ginagawang mga CSR, Corporate Social Responsibility ng Tiger Joe's? Actually, Tiger Joe's as well collaborating with the different organizations. Like last month of April, we are in partner with the Medical Mission. Wow. This coming July, we have the mass bloodletting. So siguro, some of our staff, even myself, or siguro si attorney din, we will donate blood. Para naman sa mga nangangailangan. So, we also incorporate with different activities para sa komunidad natin. Yes, napakagandang social responsibility. So, may time pa ba tayo? Pero before bago tayo magtapos, siguro, ibigay pa rin natin yung hapag sa dalawa nating kasama ngayon na alam ko, napakarami nilang idea, pero siguro tumuon tayo para mas lalo pang ikakilala itong Tiger's Joe. Ma-invite po natin sila. Go ahead po, Tony. So, I'm inviting everyone po to visit us here in Tawiran. Katabi lang po siya na, sa likod lang po siya ng opisina ko, harap po siya ng Nikitas Hotel. Very nice place, napakalaki po. Pwede po mag-hold kami ng convention, meeting, seminar, hindi lang po siya bar. Pwede rin po kami mag-cater. And also on July 27 po, yun po ang first anniversary po namin. Ang aming pong guest performer ay Mocha Girls. And then, along with some bands, yung mga sikat po na banda natin dito sa Mindoro, like Isay Band, Banda ni Saddam, Tol, Hooligans, Kids Can Tell. Sila po, mga tutugtog po. So, invite ko po kayo, July 27, first anniversary po ng Tiger Joe's. Wow, galing. Ikaw naman, Sir Tiger? On my part naman, I always keep saying this to our staff, especially dun sa front of the house, na every restaurant and every bar, meron pare-parehas yan. May pagkain, may beers. So what makes Tiger Joe's different is our service. So gaya na banggit ni Atty. RJ, the servers here are very personalized. You are always welcome like your guest at home. Ano bang guest sa bahay, di ba? Ilalabasan pa ng bagong unan, bagong lahat na hindi mo nakakain, ilalabas para sa guest mo. So, that's how we treat our guests at Tiger Joe's Cafe. So, friendly, sabi nga, the way train our staff is, you should know their names and kung ano ba ininom nila na pagdating pa nila, sir, ice cold beer na nasa bucket. So, ganun namin pinapahalaga ng guest namin. Kasi, like mo sinasabi sa mga staff namin, if there's no guest, there's no work. There's no work, there's no job. So, mahalin natin ating guests. Good, very good. Ayos, ganda. Sige, partner. Tapos tayo. Ako marami pong salamat sa ginawa po ninyo pagsama sa amin dito sa Tiger Joe's,
Isa hong sikat na puntahan dito sa lungsod ng Calapan. Punta po kayo rito. Napakaganda po rito. Masarap ang pagkain. At ako po ang inyong lingkod, Junard Acapulco. Hanggang sa susunod pong episode ng ating programa. Marami pong salamat. At isang makabuluhang kwentuhan na naman po ang naibahagi po namin sa inyo sa ating palatuntunang negosyo at iba pa. Sana nakapulot ang ating mga kabayan, mga nanonood kung papaano magnegosyo, negosyong walang takot, negosyo na magpapaunlad sa bawat pamilyang Pilipino. So hanggang sa muli, ito pong inyong nakasama, Rolly D. Macali po. Good morning, magandang araw po sa inyo lahat. Habol lang pasalamat lang tayo partner sa MIS, Sa panguna ni Sir Mervin, Oo. abogado at sa City Information Office. Okay. Marami pong salamat. Okay. Maraming salamat po, Attorney. Thank you po. Okay. Attorney.